Hello po. Muli, nandito tayo para mag-share ng ating insight, ng ating opinion, ng ating mga observations sa mga nangyayari sa kasalukuyan. Okay. Ako ay naniniwala na talagang walang perfect na form of government, kaya system of governance o constitution o batas o legalities sa whatsoever. Walang perfect. But then, siyempre, nakakapag kanya ng harmony, sila yung basihan para magkaroon tayo ng kaayusan sa lipunan. Okay. Kaya walang perfect. Ngunit the best thing is once in a while, then makakagawa naman tayo ng maybe something o some procedure para magiging effective ang mga ito. Just like tayong mga Pilipino, sabi ko nga, ang ating form of government, ang ating system of governments ay maraming defekto yan. In fact, sinasabi nila na ang ating constitution nga ay hindi talagang hindi swak sa mga Pilipino dahil siyempre it was a copycat of the US Constitution. Dahil siyempre ang ating constitution ay prim up during the American regime. Mayroon ng pagbabago, but then still nandun pa rin yung mga element na galing sa US Constitution. Okay, so yun ang aking paniniwala. Kaya sinasabi nila ang ating constitution ay hindi swak sa mga Pilipino dahil copycat sa American Constitution. But sa palagay ko, hindi naman ganon, Kasi mayroon naman na itong modification to suit ang ating kultura, ang ating ang ating pagka-Pilipino. Kaya ganon yan. Ngayon, ang sinasabi ng marami na marami talagang baguhin sa ating constitution. Yes, tayo dyan, agree tayo dyan. But then, siyempre, dapat talagang yan ay gawin ng legally na talagang in such a way na ma-express yung general na kagustuhan ng mga Pilipino. Okay. Now, so be it na maraming defekto ang ating system of governments, system of governments, yung mga loophole sa laws natin. Okay. But then, we can do something para at least makorek ito. Sa nakikita ko, yung pagtatag ng pagkandak ng Quad Commission is a very good thing. Kasi halimbawa, ang isang bagay o let's say isang policy o isang ginawa ng let's say a certain administration o a certain government agency ay mali, then ma-open for investigation. Now, in that case, pag ma-open for investigation dyan,
So, malalaman ng mga tao kung malalaman natin atin mga Pilipino, kapwa Pilipino, kung ano talaga ang nangyari. Ngayon, kung siyempre, pag malaman natin what really happens, so, maybe yung mga culprit o yung mga nagkasala ay mabibigyan ng punishment. O kung halimbawa yung mali ay mai-correct. Okay. So, just like that, ang isa sa mga iniimbestiga ng Quadcom ay yung EJK during during the previous administration. Ako naman, so sa akin, dahil gusto rin natin na ma-eradicate ang drugs sa Pilipinas, ako ay naniniwala na pwedeng gagamit ng dahas, gagamit ng hindi naman dahas kundi let's say strict enforcement of the law with regard sa kaya lang dapat itong gagawin in a correct manner. Kung dapat imbestigahan ng maigi, kung yung tao ay hindi involved, then wag silang itukhang. Okay? So, halimbawa, tignan natin ito, halimbawa, ang naging victim ay 12 years old. Parang hindi ka panipaniwala na these people are involved with drugs. Okay, so yun ang natin, Ngayon, with the ongoing investigation ng Quadcom, magiging maganda sa palagay ko ang magiging resulta niyan. So at least yung mga nagkasala, as I mentioned earlier, they will be given punishment. So next time, medyo magiging aral na yan o lesson sa mga iba pang official that halimbawa they are in power, huwag silang mag-abuso ng kapangyarihan dahil pan lang naman yan, wither lang. Ang isang government official hindi mag-stay forever dyan, nagkakaroon ng wither. They come and go, so to speak. Kaya that's a good thing. Para sa akin, dapat i-support natin ang Quadcom. Sa kaisipin din natin hindi basta-basta yung rest na ginagawa ng mga members of the commission. Kasi we do not know, baka yung mga person involved in their investigation, in their yung mga inquiry, in their interview, baka gaganti yan, Kaya hindi basta-basta. Yet, siyempre, siguro, for the sake of the country, para maging maayos ang government natin, so they are willing to take whatever rest that may involve in their being member of that Quadcom. So kaya sa totoo lang, saludo ako sa kanila. Ayan. So keep up the good work sa member of the Quadcom. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.